Nagkakaroon ng cancer sa lalamunan kapag nagkaroon ng mga hindi pangkaraniwang selula na tumubo sa bahaging ito ng katawan at nahigitan ang mga malulusog na selula nito. Ang resulta nito ay pagkakaroon ng bukol sa lalamunan na kung tawagin ay tumor. Bago natin simulan ang video na ito, huwag kalimutan mag-subscribe sa aming channel para sa mga health and love advice at huwag kalimutan pindutin ang bell button para lagi maging updated sa aming mga bagong videos. Gayunpaman, tukoy na ng mga dalubhasa ang mga salik na nagpapataas sa panganib ng pagkakaroon ng cancer sa lalamunan o throat cancer. Ang ilang mga gawaing maaaring magdulot ng panganib sa pagkakaroon ng throat cancer ay kadalasang nauugnay sa mga masasamang gawi tulad ng mga sumusunod. 1. Paninigarilyo. Ang paninigarilyo ay isa sa pinakamalaking sanhi ng throat cancer. Ang mga kemikal na matatagpuan sa sigarilyo ay maaaring makasira sa mga selula ng lalamunan at magdulot ng cancer. 2. Pag-inom ng alak. Ang regular na pag-inom ng malalaking dami ng alak ay maaaring magdulot ng irritation at pinsala sa lalamunan na maaaring maging sanhi ng throat cancer. 3. Pagkain ng masyadong maalat, maanghang o malakas na spices. Ang regular na pagkain ng mga pagkain na masyadong maalat, maanghang o may malakas na spices ay maaaring magdulot ng irritation sa lalamunan na maaaring magdulot ng panganib sa throat cancer. 4. Pagkakaroon ng human papillomavirus o HPV. Ang ilang uri ng HPV ay maaaring magdulot ng throat cancer kapag hindi naagapan o naibsan agad. 5. Exposure sa mga kemikal sa trabaho. Ang mga taong nakatrabaho sa mga industriya na may malalang exposure sa mga kemikal tulad ng asbesto o mga kemikal na nagdudulot ng irritation sa lalamunan ay maaaring magkaroon ng mataas na panganib ng throat cancer. 6. Pagkain ng di balanseng dieta. Ang kakulangan sa tamang pagkain at mga nutrients sa dieta ay maaaring magdulot ng masamang kalusugan na maaaring magdulot ng mas mataas na panganib sa mga uri ng cancer tulad ng throat cancer. 7. Pangangasim ng sikmura. Bagamat hindi ito direktang nagdudulot ng throat cancer, ang pangangasim ng sikmura ay maaaring maging sanhi ng mga kondisyon na maaaring magdulot ng panganib sa kalusugan ng esophagus at lalamunan. Kung ikaw ay may pangangasim ng sikmura at palaging nararanasan o mayroong mga sintomas na nakakabahala, mahalaga na kumonsulta ka sa isang doktor upang mabigyan ka ng tamang payo at gamot. Nag-enjoy ka ba sa video ito? Please hit the like button and subscribe sa aming channel para sa iba pang video tulad nito. Salamat sa panonood!